Okay, heto na po nga no, itong pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Bakit itong si Auntie Claire Castro ay talagang pilit niyang itama yung mali. Alam naman natin na itong si Bongbong Marcos nag-post ng fake news. Tapos ang grabe naman itong si Auntie Claire na ito. Pinipilit talaga niya na itama si BBM very obvious. Sa totoo lang kanina yung napanood ko yung press briefing nila, nahihirapan na talaga si Auntie Claire Castro na ipagtanggol si BBM. Mamaya ipapakita ko yung video na yan ha. Sasapulin natin ang kanyang kapalpakan. At eto, good news. Pangalawang balita natin ay itong si Martin Romualdez at itong si Zaldico. Di umano gusto na raw ipatawag sa Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Lacson. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin, Lacson? Kasi dati parang ayaw niyang imbitahan itong dalawang taong ito eh. Pero ngayon gusto niya nang imbitahan. Kasi caught off guard na. Wala na silang choice eh. Nahuli na raw si Zaldico, tapos si Romualdez, parang umaamin na si Romualdez na meron talagang kabalastugan. At ito, ay pangatlo, itong si Man Scarpio, asawa ni VP Sara, ay kanina inambush interview ng mga media. At pakikinggan natin yan ano ba ang sinampa? Ayan, buti lang yan. Sa tingin ko, may makukulong na dito. Kasi hindi po maganda yung ginawa nila dito kay Man Scarpio, itong asawa ni VP Sara. Mantakin nyo, binulatlat in public yung bank transaction ng records nitong yung bank account nila ni VP Sara. Bawal yun eh. Bank secrecy law, babaliwalain na lang ba natin? Hindi ibig sabihin na may power kayo dyan kasi may hinihiring kayong impeachment dyan. Mamaya, ipapaliwanag yan ng attorney ni Man Scarpio, okay? So, like and share muna dito sa vlog natin at subscribe na rin sa mga first time dito, okay? Ito, unahin muna natin itong si Auntie Claire Castro kasi sumasakit ang bangs ko dito kay Castro eh. Ito. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. Hindi raw mali si BBM. Auntie Claire Castro, ang hirap sa'yo, Auntie Claire Castro, pinipilit mo yung mali ni BBM. Halata naman na si BBM nag-fake news. Tuloy, itong mga mainstream media, marami na silang pinadala doon sa lugar. Pati nga yung DFA yata yun. Pagdating doon, hindi pala nahuli si Zaldico. Ang tanong ko kasi dyan, sino ba talaga ang nagbalita ng Pangulong Marcos na nahuli na si Zaldico? Mali-mali rin eh. Kawawa rin naman si BBM. Siyempre, duda ako dyan. May nagbalita talaga kay BBM bago siya nag-post sa kanyang Facebook. Tapos ngayon, hindi pala totoo. Ngayon, pilit mong ipagtanggol. Diba? Ang sa amin lang, Claire Castro, bakit hindi nyo na lang aminin na nagkamali yung Pangulo, pasensya na po kasi ganito pala, na misunderstood. Ang hirap nitong administrasyon na ito, hindi kasi kayo marunong tumanggap ng kamalian. Di bang feeling perfect na kayo? Feeling perfect eh. Kaya tuloy itong si Bongbong Marcos
lumalagapak talaga yung trust rating niya. Hindi na siya pinapaniwalaan ng taong bayan. Kasi po, ang dami niyang mga sinasabi na hindi naman nagkatotoo. Tapos ngayon, heto pa ang nagpapagrabe sa issue. Instead na umami na lang sana, Auntie Claire, halata naman na mali na yung Pangulo. Tinatama mo pa. Nagmukha kang katawa-tawa tuloy. Oo, totoo. Katawa-tawa eh. Siya naman yung unang nagbalita. Nahuli na si Zaldico, tapos sasabihin nyo, hindi ibig sabihin nahuli. Na-aresto. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Oh, pinipilit talaga niya. Alam kong nahihirapan na siya kung paano niya ito ipagtanggol yung Pangulo. Pinipilit talaga niya yung mali na itama. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Anong hindi mali? Kayo na nagsabi na hindi na-aresto. Oh, nakalagay pa nga sa website ninyo, arrest. Pinipilit mo, Auntie Claire. Kawawa ka naman, Auntie Claire. Oh. 'Di ba? Ewan ko sa iyo, Auntie Claire, kung saan ka humuhugot eh. Sabi ni BBM, nahuli na si Zaldico. We are coordinating with the Czech government para mapabilis ang pag-uwi dito. Tapos hindi pa pala nahuli. Sabi niya dito, kapag nahuli, pwedeng sabihin napahinto or na-stop. Bakit hindi na lang sinabi ni BBM na ayun, napastop doon si Zaldico? Bakit niya kasi nasabing nahuli? Ito namang mainstream media, Zaldico, na-aresto na. Tapos, pinipilit niya ngayon, hindi naman sinabi ng Pangulo na na-aresto. Gago ka. Sablay ka na. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Hindi nga galing sa kanya. Pero siya yung unang nagsabing nahuli. Di anong sasabihin ng media? Na-aresto. Gago ka ba, Claire? Pero hindi rin po kinakaila ng SOJ that the movements of Zaldico were restrained to a certain extent. Ayan tuloy. Sa kapalpakan ng impormasyon ni BBM. Kasi BBM hindi naman yan presidente yan. Reporter naman yan eh. Nagre-report. Ito, imagine that one ha. Yung presidente mong si BBM, hindi na nga gumagalaw as president. Gumagalaw na nga lang siyang bilang reporter. Mali-mali pa. At nung nalaman na ang bansang Czech Republic ay hindi ginagamit ang salitang aresto. Bakit sa website ninyo? Bakit sa website ng PCO nakalagay doon arrest? Ipaliwanag mo nga yun. Ay nako, ito yung nakita mo ba yung mga viral na mga vlog ng mga kabit, di ba? Kitang-kita na doon, nahuli na. Nakahubad. Walang nangyari sa amin. Walang nangyari. Ang dami dyan sa Facebook, yung mga nahuli.
pinasok doon sa loob. Nahuli na nga doon. Tapos, walang nangyari. Ganito lang yan. Pareha lang yan dyan. Na obvious na tinawag ni BBM na nahuli na si Zaldico. Tapos ngayon na nagkamali pala yung Pangulo. Hindi na sinabi ng Pangulo. Hindi yan ang ibig sabihin ng Pangulo. Di ba? Alam mo, Auntie Claire, wala namang mali kung sasabihin nyo, yung Pangulo, merong nag-inform sa kanya. Tapos mali yung na-inform sa kanya, ganun. Aaminin nyo ba na nagkamali? Mas mabuti pa yun. Kesa pinipilit din yung itama yung mali. Wow. Na hindi naman ginamit ng Pangulo at sa ating press briefing sa Iloilo, hindi natin ginamit ang salitang aresto. Kung ginamit man ito ng PCO, dahil yun ang kanilang pag-translate. Palusot ka pa eh. Kita sa mukha mo na guilty ka na nag-fake news kayo. Ang ginamit raw ng PCO, arrest. Okay? Arrest ang ginamit ng PCO. Translation raw yun. Translation. Ang nahuli, arrest. Yun nga. Sa ABS-CBN, sa GMA, sa News 5, yun rin ang ginamit nila, aresto. Na-aresto si Zaldico. Tapos yung sinabi ng Pangulo, nahuli. O siya yung nagbalita. Tapos sasabihin nyo, yung PCO kasi, yun ang translation nila. Gago. Nagmukha kayong clown, nagkatawa-tawa, Claire. Most probably, salitang nahuli. But, nung nalaman na hindi ito ang terminong ginagamit ang Czech Republic, yan po naman ay ating iginalang. At sana sinabi nyo na lang na hindi pala nahuli. Akala ng Pangulo nahuli. Ang na-misinform o na-misunderstood yung information sa Czech Republic. Ganun na lang sana. Diba? Bakit nyo talagang pinipilit na walang mali yung Pangulo? Nagkamali yung Pangulo, Claire. Nagkamali. correct na lang po natin nang naaayon din po sa nais na salita na o termino ng Ito namang media. Ganun. Republic. Dahil nga po, hindi lamang isang bansa ang involved dito. Hindi lamang tayo ang involved dito. May ibang bansa na kailangan din po natin igalang ang policy. Kasi kayo, next time, ang hirap sa iyo, bibig kasi yung nauna ninyo eh. Hindi pa kagaya nung panahon ni former President Duterte. Bago yan sila nagbalita, nakabulatlat na lahat na yung mga impormasyon na yan. Ang problema sa inyo, kahit hindi pa clear yung information, nagunahan kayong magbalita. Atat na atat kayo. Nakakatawa nga yung administrasyon ninyo, Claire eh. 'Di ba? Credit grabber kayo kahit nga mga proyekto na galing sa administrasyon Duterte, inaamin ninyo. Gina-credit grab ninyo. Ganyan yung ugali ninyo kasi. Yan ang problema ninyo. Sa totoo lang. Kaya next time, lesson learned, bago kayo magbubula-bula ng mga bibig ninyo, siguraduhin nyo muna. Ayan tuloy si Ping Lacson, gusto nang ipatawag yung pinsan at yung si Zaldico rin. Ito. Panoorin nyo ito. Plano ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na imbitahan sa pagdinig ng komite si dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto raw paharapin ni Lacson si Romualdez sa Senado matapos sabihin ng kongresista na pwede niyang pangalanan ang ilang personalidad na sangkot sa flood control scandal. Mas makabubuti pa nga raw kung maghaharap-harap sina Romualdez, Zaldico at mga dating sundalo na naghatid umano ng mga kickback. Sa ngayon, inihahanda na raw ni Lacson ang progress report ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ilalahad daw dito ang mga natuklasan sa partial report, kasama po ang mga ebidensyang nakalap sa pagdinig. Mga kapatid, Angela Lagun... So, ako naman
Sa totoo lang, itong balita na ito, no? Na itong si Ping Lacson, gusto niya nang ipatawag si Romualdez at si Zaldico. Maganda yan. Kung ako nga yung kung ako yung kung ano yung gusto kong mangyari, ang gusto ko diyan is haharap si Zaldico, si Romualdez, yung 18 ex-Marines, tapos yun na lahat, iharap doon yung mga si Orly Guteza, 'di ba? Iharap natin lahat at hayaan ang taong bayan na sumaksi sila kung sino yung mga nagsisinungaling at sino yung consistent. Kasi diyan natin malalaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. 'Di ba? At gusto nating malaman talaga kung tama ba yung sinabi ni Zaldico na may kinalaman ang presidente, may kinalaman yung asawa, may kinalaman yung anak, may kinalaman yung pinsan. At gusto ko rin ipaliwanag ni Martin Romualdez bakit niya nasabi na tinuturo niya dito yung executive, si BBM naman. 'Di ba? Maganda 'yun. 'Yun ang inaabangan natin kasi 'yun ang tunay kahit nga siguro si Senator Marcoleta. Gusto niya ganyan ang mangyari. Lahat magkatagpo sila diyan. Kasi yan lang po ang tanging paraan para mabigyan linaw ang taong bayan on what is really the truth behind the flood control anomaly. Yun lang naman. 'Di ba? Pero sana naman hindi ito kagaya ng administrasyon itong si Lacson na puros na bula ng bibig. Kasi siya mismo patawag natin 'yan. Pero at the end of the day, hindi. Hindi na naman ipapatawag. Kasi gagawa na naman sila ng reason na hindi pwedeng ipatawag kasi courtesy call. 'Di ba? Tapos sinabi doon ni Martin Romualdez na ako po ay sumunod lamang sa proseso. Yan galing yan kay Galing yan kay Martin Romualdez na handa siyang magpa-investigate, handa raw siyang sumunod sa proseso at sumunod raw siya sa proseso. Pero heto namang gagong senador na ito, sasabihin, hindi ko pwedeng ipatawag si Martin Romualdez kasi courtesy call yan eh. Courtesy call? Mismo si Martin Romualdez na nga nagsabi na gusto niyang magpa-investigate. Sumusunod siya sa proseso. Tapos sasabihin mo, courtesy call kasi. Courtesy call na tuloy. Ano yung tawag yun? Parang courtesy. Yan ang ano niya. Courtesy kasi. Courtesy. Kasi house speaker siya eh. Halata ka tuloy, Ping Lacson, nagdududa ang taong bayan, bakit inutusan ka ba ni BBM at that time? Ngayon, bakit gusto mo nang ipatawag si Martin Romualdez? Utos rin ba ni BBM? Kasi nag-away-away na sila. Inuutusan na ngayon ni BBM na, Ping Lacson, ibahin mo na yung mo. Ipatawag mo na yan sa Senado para magkaalaman na. Magturuan na tayo dito. Di ba? Yan ang hirap sa'yo. Di ba? Ngayon, I hope, ito sa tingin ko naman, matutuloy yan. Kapag si BBM yan, utos yan ni BBM ni Ping Lacson na ipatawag si Zaldico at si Martin Romualdez, hintay-hintay tayo dyan. Kasi kung hindi yan mangyari, wala na talaga. Sabog na talaga itong gobyernong ito. Puro lang bula sa bibig. Puro istorya. 'Di ba? Tayong taong bayan, ginagawa nilang ginagawa tayo ng kalokohan sa kanila eh. Nakaabang tayo. Lagi tayong pinaikot-ikot nila, 'di ba? Tayo naman
Hindi naman tayo pinanganak kahapon para maniwala sa kanilang mga pautot nila. Ah. Ay nako, ewan ko na lang. Ito. Pakinggan natin yung side ng asawa ni VP Sara, okay? Nag-inambush interview sila kanina. Nagsampa na sila ng kaso sa mga abusado dyan sa kamera. Play natin. Excuse muna. Ay, mic. Wait lang. Ito yung scene na pagkatapos siguro nitong nagsampa na ng kaso yung asawa ni VP Sara. Ito, sir. Pwede, excuse muna. Hey. Kamay ng bilyonaryo! Baba yung mic! Ay, teka mo lang, sir. Sir, pwede yung bumuka? Sige po, Sir, pagkatay mo na tayo. Tapos mic na. 1 week lang, may lang sa inyo na. Papasalamat lang. Baba mo! Camera. May baba mo yung mic. Tapos kayo muna lahat. Sige na, para mapagbigyan natin. Kawawa naman naka-ano yan. Sige na. Papagbigyan natin lahat. Ha? Kuya. Dito gilid. Sige pa, okay? Okay na. Okay, Ayusin natin. Isa lang. yan. Para makunan lahat. Para sabay-sabay na lahat, ha? Okay, tama. Dali. Kasi kung iisipin ninyo, hindi po ito politician. Attorney po itong asawa ni VP Sara. Hindi siya politiko hindi siya kasama sa politika. He is a private citizen. Private siya. Tapos binulgar ang kanyang bangko, 'di ba? Hindi naman siguro tama 'yan. Okay. May suspense. Okay na yan. Okay. Kuya, baba ng konti. Yan. Okay? Baba pa ng konti. Yan. Okay na? Sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po, siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Man, mag-ilan pa mga kuan? Okay, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha. Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinahal po namin is isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, sabi naman ng Congress, they have the power daw ang Congress at submina power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So, kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, Kasi akala nila, powerful kasi sila dyan sa kamera Especially yan si Ridon. Akala niya siguro untouchable siya the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So, anong ibig sabihin ng in any manner? In any manner, tandaan nyo yan. In any manner. Doon sila nagkamali dyan sa kamera, si Ridon. Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So, kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala Basahin po natin. Section 8A.
At ang Wala buong talagang kapangyarihan niyang kongreso na yan. Mas may kapangyarihan pa ang Senado kapag i-hearing na doon sa Senate. amla ng batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second demotion, at pinirmahan yung subpoena. Which is si Dilima, si Chel Jokno, sila yun eh, di ba? Sila yung talagang, tapos pa si Ngiwi, si Sindanya, sila yung nag-udyok talaga na yung SALN ni BP Sara mailabas in public. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga transaction na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Correct. Kasuhan ng kaso. Ito na po yun. Good luck sa iyo, Ridon, Dilima, Jokno, Sindanya. Good luck sa inyo. Madaldal kasi kayo dyan eh. Deserve ninyo yan. Tera. Ano po yun? Do you maintain na wala pong wrongdoing doon sa 6.7 billion daw sa account po nila Sir Manasseh? Ay, ang kaso namin na sinampa rito, hindi po ang issue ron yung totoo o hindi. Diba? Ang sinampa namin kaso tama ba na ginawa ng AMLAC na magpalabas daw ng mga transaction reports? Diba? Ngayon, kung sinasabing totoo o hindi po dito sa fiscal na dapat nasagutin yon. Siguro baka dapat sa impeachment court. Diba? Hindi naman po parte ng impeachment si Atty. Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Pwede ka nang gumawa ng illegal. Diba? Para saan pa mga batas natin na pinasa ng Kongreso mismo kung hindi natin tutuparin, kung hindi natin susundin. Diba? Di ba parang awkward, di ba? Mambabatas ka, pero hindi mo sinusunod ang batas. Yan, sobrang nakakahiya yan sa mga mambabatas na yan eh. Kasi ang inaatupag nila pamumulitika. Kaya bulag na sila sa katotohanan na sila po ay mambabatas. Hindi po mambabatas ang tawag sa kanila ng taong bayan eh. Mambubutas. Mambubutas. Ang problema kasi hindi naman kami binigyan ng kopya nung sinasabi ng AMLAC. Kayo ba binigyan? Nakita nyo ba yung mga galing sa bangko na reports? Diba? Kasi kung kami magkokomento, dapat makita namin kung ano ba yung sinasabi ng bangko. Hindi yung sinasabi lang ng AMLAC. Correct. Diba? Kasi parang sinasabi nito ganito, sinasabi nito ganito. Parang mahirap yata mag-comment sa isang bagay na hindi mo naman ikaw mismo nakita. Correct. Pero pag nakita namin yan, sa tamang panahon, tamang paraan, aming sasagutin. Sir, walang consent. Walang consent. Walang consent. In fact, sumulat pa nga kami sa AMLAC April 16 bago maglabas ng subpoena na sinasabi namin, AMLAC, bawal yan ang sinasabing magpalabas ka ng impormasyon. So nagparating kami sa AMLAC na binabalaan sila. Pero ganun pa rin, walang nangyari. Pero silang Dilima, wala silang pakialam na kahit nilabag na nila yung batas, wala silang pakialam. Kasi ang punto nila na makakuha sila ng fishing expedition. Makakuha sila ng kung ano-anong pwede nilang ibigyang malisya dyan sa SALN. Yan ang importante sa kanila eh. Naghahanap kasi sila ng kasalanan ni BP Sara kasi until now, wala silang sapat na ebidensya. Ayan. Yung kay Madriaga, palpak, di ba? Yung confidential funds, palpak sila doon. Wala silang Sir, reaction lang, sabi ni Senator Laila De Lima, hindi daw covered ng prohibition sa bank secrecy law ang impeachment. Kasi ang bank secrecy law, di ba, RA 1405. 1955 pa yan na batas.
May exceptions nga doon, sinasabi niya, di ba? Pero itong sinasabi naming batas na kanilang nilabag, 2021 na batas. Amending? Hindi. Bagong batas to ng AMLA. Itong batas na to, ang nag-create sa AMLA. Bagong batas yan ha, 2021. Wala talagang lusot silang dilima dito. Kulong kayo again. So, dahil nga meron silang maraming kapangyarihan, minabuti ng Kongreso na bigyan din ng limitasyon. Diba? Kasi sabi nga sa Spider-Man, diba? With great powers comes great responsibility. Diba? So, kung meron kang ganung power, meron din mga limitasyon ng Kongreso. At ang limitasyon na yon, ang AMLA, hindi sila pwedeng basta-basta lang magpalabas ng mga impormasyon. So, in any manner nga, basahin yung Section 8A. So sir, kahit mag-proceed ito sa Senado na tatayong impeachment court, you're saying na hindi rin to allowed na ilabas yung mga bank transactions and bank records ng Vice at ni Sir Carpio? Hindi, ang sinasabi namin, yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ngayon, nasa batas Kaya pati AMLA, kinasuhan na nila. naman kung paano legal na paraan para kumuha ng bank information. Nasa batas din naman yon. Pero ang sinasabi lang namin, AMLA mismo, ang Kongreso mismo nagsasabi, bawal ka AMLA. Bawal ka maglabas ng kahit anong informasyon. Sir, for the record po, hindi po tayo maglalabas din ng yung AMLA report sa Senate na sa impeachment court. Hindi naman kami pwede maglabas eh. Kasi ang AMLA, siya ang dapat na maglabas ng impormasyon. Diba? Ang AMLA kasi, kung titignan yung batas, ang AMLA ay ginawa para sa money laundering. Diba? Para siya mag-imbestiga ng mga money laundering acts. Ngayon, hindi mo po pwede namang gawin na wala ka namang money laundering na fina-file, tapos magsisiwalat ka ng mga informasyon. Yun ang pinapahintulot na ayaw ng batas. Na sinasabi ng batas, bawal yan, pwede kang makulong 8 years. Okay? Kaya, kung susundin natin ng batas, wala sanang problema. Wala sana to eh. Diba? Kumuha sila ng bank inquiry order. Nasa batas naman yan. Pwede sila mag-apply sa CA. Diba? E di, kung sundin natin ang batas, wala namang maagrabyado. Sir, Sorry po. Sir, is it correct to say na you neither admit nor deny the financial disclosures dun sa na inilabas ng AMLA during the impeachment? Kaya unang-una, sinasabi ko nga, paano namin madi-deny o ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my Imagine that one ha, hindi sila binigyan ng kopya. Paano sila makadepensa sa sarili nila? sa pag-uusap namin ni Atty. Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Pero sir, wouldn't it be prudent for the Vice President and her camp as well, including you if possible, to answer those charges in the House impeachment hearing? Ayokong pangunahan ng mga abogado ni VP Sara, no? Kasi meron siyang sariling abogado. Pero sa parte ni Atty. Carpio, dahil nga pribadong individual naman siya, napilit na sinasama sa impeachment, hindi kami po parte ng impeachment proceeding. Diba? Hindi namin kailangan na sagutin ang mga sinasabi nila Attorney De Lima, sila Congressman Luistro, di ba? Kasi hindi naman kami parte ng impeachment proceeding eh. Kaya kami nagtataka, bakit pilit na sinasama kami sa impeachment proceeding, di ba? 2006 hanggang 2025. Di ba? Yun ang covered ng subpoena. Di ba? Hindi naman siya politiko, si Atty. Carpio. Di ba? So kayo kung nasa lugar niya, kayo na simpleng tao lang, di ba? Bigla na lang lumabas ang kaluluwa nyo, di ba? Since birth, hindi ba kayo aalma? Kasi may batas naman na bawal. Pero sir, yung allegation na tumanggap ang pamilya ng Vice ng pera mula kay Samuel Uy, alam ba yon ni Atty. Carpio? Does he have a knowledge kung may mga ganong... Itong mga tanong ng media, wala namang laman. Privado nga eh, private nga eh. Bakit nyo idadamay pa yan? Alam naman natin na kalokohan yan ni Trillanes yung pautot na script na yan. pagpasok ng pera, ng deposits? Unang-una, sinasabi ko nga, I think Atty. Carpio will not be in a position
to answer those questions. Kasi nga, hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Correct. At unang-una, sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it through Attorney Michael Powa. I think na-monitor yun naman yun, yung mga statements ni Attorney Mike Powa at yung mga abogado nila sa kay Fortune Narbasa. Sir, ano yun? Si VP Sara lang ang may hawak ng bank accounts na yun. Walang ginagalaw doon si Atty. Castro. Yung nga, hindi nga rin namin masabi nga kasi una-una sabi ko nga, maraming mga accounts, iba-iba naman ang accounts, di ba? Lahat naman siguro tayo iba-ibang accounts, hindi lang isa. So, hanggat sinasabi ng AMLAC na mabigyan kami ng kopya kung saan nanggaling ang mga sinasabi nilang mga summary of transactions, di ba? Mahirap mag-speculate, di ba? Hindi pwede mag-speculate sa isang bagay na hindi mo naman alam kung ano talaga yung specific transaction na sinasabi nila. Sir, let's... I think that should be properly addressed by the lawyers of VP Sara, no? Sir, last hearing, pinospone ng mga lawmakers yung pagbukas ng BIR records of Attorney Carpio and Vice President Sara Duterte. And I understand Attorney Carpio's another petition questioning that move. I mean, yung pagsubmit. Yung sa records. BIR? Yes po. Ngayong April 29, pagdedesisyonan daw kung bubuksan o hindi. Ano po yung comment natin dun sa... Well, unang-una, sumagot ng OSG dun sa petisyon na sinampa namin sa RTC para pigilin, no, yung paglabas ng mga annual tax returns na yon, no. At ang nangyari na monitor din namin na sinelyuhan naman, no, ng BIR commissioner. Ngayon, kung alam mo na may kaso, di ba? At alam na nila na may kaso, hindi ba dapat parang antayin muna ang desisyon ng korte, di ba? Kasi judicial courtesy yan, di ba? Alam mo na magdidesisyon ng korte, bakit mo pangungunahan? Diba? Nasa sa kanila yun kung anong gagawin nila. But may initial resolution ng TRO, denying ang TRO dahil nga daw moot, di ba? Pero sabi namin, nag-motion for reconsideration kami kasi hindi pwedeng moot kasi nga sinelyuhan naman eh. So ang broader issue dito, pwede bang gamitin, no, ng House Committee on Justice ang tax returns? Di ba? Pwede ba lang gamitin nang walang consent ng mga taxpayers? Sir, should the lawmakers decide to open the box sa Wednesday, is this another para opportunity for the camp of Attorney Carpio to challenge again that move sa court if ever lang buksan nila yung BIR records? Kung mangyayari na yun, then we will just have to inform the court, no? Kasi may kaso na yan. We'll just inform the court na itong ginawa nila and then let the court decide if whether or not that action of the supposed future action of the House Committee on Justice is constitutive of contempt or not, no? Sir, sinabi po ni Congressman Joel Suman na yung ginagawa po nilang hearings, including sa pagbukas ng mga salin and bank records ng Vice President and her family, ay hindi po siya fishing expedition. Do you still maintain, or does your camp still maintain, that what the House is doing is already... Ito namang mga media na ito, ang kukulit nila, no? Huwag kayong mag-ask ng question regarding on the impeachment. Walang kinalaman yan. Ito, iba ito. Ang final na complaint ng kampo ng asawa ni VP Sara ay patungkol po dyan sa bank na hindi sana binigay ng AMLAC. Yun. Okay? Yung sa impeachment, iba yan. Ang itanong nyo yan yung kampo ni VP Sara. Yung sa kanila, patungkol sa nilabag na batas, nila Dilima, Jokno, yan si Danya, Ridon, at itong Committee on Justice, na sila yung pinipilit nila na matingnan in public yung bank transaction records ng asawa ni VP Sara. 'Di ba? Masakit yun. Kaya nagkaso sila. Pero about the impeachment, huwag niyong tanungin sila. Hindi naman asawa ni VP Sara ang mai-impeach, di ba? Considered as a fishing expedition or not? Well, I don't want to comment on the side of VP Sara as Correct. subject of the impeachment. But as for Attorney Mans, siyempre sa amin fishing expedition, di ba? Di ba ang posisyon lang naman ng impeachable officer as Vice President
2022 to 2025, di ba? Pero kung makikita niyo yung tax returns na gusto lang buksan 2006, di ba? Tapos itong gusto lang bank reports 2006 din. So 2006 to 2021, hindi ba fishing expedition 'yon na hindi naman unang-una, hindi naman covered ng term ni BP Sara. Pangalawa, si Atty. Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition precisely because of the all-encompassing and malawak na gusto lang impormasyon, di ba? Kung sabi nga nila, sufficient in form and substance na yung complaint, bakit ka pa kailangan kumuha ng ebidensya? Di ba? Sabi na okay na yung complaint. Tama na sa form, tama sa substance. Di ba? So bakit meron pa tayong ganito na mga nangyayari na sinasabi na pa yung mga tax returns, sinasabi na pa yung mga... Kasi yung SALN na yan, napautot nila, ito yung isa sa paraan na siraan nila yung Vice President. Kasi masyado nang mataas ang rating ni VP Sara. So ito yung pangsira nila. Paano yan? Ang taong bayan ayaw nang maniwala eh. Ang transactions prior to 2022. Ha? From 2006 to 2022. So a period of around 16 years. Di ba? Hindi ba phishing yon? Ayaw sumagot. Di ba? Okay? Sir. Ano yun? I don't think we can properly appear in the impeachment court. Kasi unang-una, hindi naman subject sa impeachment si Atty. Carpio. Diba? Siya ay pribadong individual at ang abogado ni Atty. Carpio at abogado ni VP Sara ay magkaiba naman. So I think we have to respect the different lawyers, no, kay VP Sara, no. I think if you have any questions regarding the impeachment proceedings, they are the best ones to answer that. Okay? Okay na? Thank you. So Ano daw? Ay, papel. So yun po ang update niyan sa patungkol sa pagsampa. Good luck Dilima. Good luck Sindanya. Good luck Jokno. Delikado kayo niyan, baka makulong kayo. Good luck sa inyo. Pati yung AMLAC dyan, sinong nag-pursue na i-release niyan, yung information na yan, di ba? So, kayo mga audience dito sa Don Mar TV, ano kayo? Mag-comment, mag-react kayo. Anong masasabi nyo tungkol dito, ha? Babasahin natin yan sa comment section. Like and share sa mga nanonood, no? Para aabot ito sa malawak na audience, malaman ng taong bayan na ganito na po ang mga paninira laban kay BP Sara. At sa mga first time dito sa aking channel, if nagustuhan nyo ang ating vlog, paki-subscribe na lang po, no? Kasi libre lang subscription, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.